ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo na may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y naririnig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabik kang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesu Kristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Iyamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa.
ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ulitin po natin. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat siyang ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyang lahat sa daigdig. Ampon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes para sa ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Karaniwang panahon na po. Natapos na yung ating panahon ng Pasko ng Pagkabuhay at ngayon ay nagbabalik tayo sa mga karaniwang panahon. At kung sa liturhiya, ang karaniwang panahon ay hanggang November bago po sumapit ang Adbyento. So mga karaniwang panahon ang tawag dito at nakafocus ito sa public ministry na ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Sa atin po mga pagbasa ngayon, lalo tigit, sabi ni Pedro sa ating ebanghelyo, Panginoon, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. At ang sabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang mag-iwan
ng lahat, no? Bahay, kapatid, ina, ama, anak, mga lupa, dahil sa akin at mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo. So, yung pagbibigay, kasi nga ang pagsunod sa Diyos ay hindi lang basta magtumanggap o mag-accumulate, kundi ito ay mas nakatuon sa kung paano ka nagre-renounce yung isinusuko mo, igini-give up mo, o sa mas magandang salita siguro, iniaalay mo para sa Diyos. Ngayon siguro maganda tingnan natin na hanggang saan ang kaya natin ibigay sa Diyos, yung para sa Diyos. Hanggang saan? Kung siguro, halimbawa, kung pipresyohan natin, magkano ang kaya mong ibigay sa Diyos? Ano na? Wala na? Kasi nga, baka akala natin na kapag pumupunta tayo ng simbahan, kapag pumupunta tayo sa Diyos, tatanggap tayo. Sa kontekstong ito, no, kasi nga, bago ang bahaging ito, ay merong mayaman na binata ang nagsabing susunod sa kanya. Pero nahirapan siya dahil ang inihiling ni Jesus sa kanya, kung gusto mo talagang sumunod, iwan mo ang kayamanan mo. At doon nahirapan yung binata. Pero dito, sabi ni Pedro, iniwan na namin ang lahat. Anong mapapala namin? Anong makukuha namin? Pero yung pangako ni Jesus, kung ano yung iniwan mo, kung ano yung ibinigay mo, papalitan pa niya yan ng higit pa. Sabi nga, makasandaang ibayo pa ang babalik sa iyo. Kung hindi ka matatakot na ibigay ito, isuko ito. Kung tutuusin, hindi naman talaga kailangan ng Diyos yan. Yung mga ginagawang mga handog, no, yung mga halimbawa noon, no, mga prutas, mga hayop, mga baka, hindi naman kailangan ng Diyos yan. Itong kinatitirikan ng itong lupang ito, kanino ito? Dinonate ito nung may-ari. Hindi ko kilala, no? Pero i-donate para sa Diyos. Para magkaroon ng tahanan ng Diyos dito, mayroong mapuntahan ang mga taong naghahanap sa Diyos. Maganda po itong sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach, maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya. Maging bukas palad ka sa Kanya gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti. Gagantihan ka ng 7 ibayo. Sabihin, huwag kang matipid. O kaya naman, huwag kang kuripot pagdating sa pagbibigay sa Diyos. Ulitin ko po, hindi kailangan ng Diyos yan. Pero diyan tinitingnan ng Diyos kung gaano naman kalaki yung pagpapasalamat mo sa mga biyaya naman na ibinigay niya sa iyo. At akala natin kapag binigay natin, mawawalan tayo, pero lalo pa tayong dumadami, lalo pa tayong pinagpapala. Minsan din natin masisi, no? Yung mga tao na, although, siyempre, may kanya-kanyang pwedeng sabihin, sayang naman yung bulaklak na ito, ang garbo-garbo naman. Pwede naman simple. Yung nagbigay, ang gusto niya, malaking pasasalamat para sa Diyos. Sample lang ito, no? Kasi tayo minsan, nangihinayang tayo, sayang naman kung, di ba, pag pinaganda mo yung simbahan, sayang naman. Sasabihin ng mga tao, kung binigay na lang sana sa yung mga mahihirap, di okay. Ano yung intensyon nung nagbigay? Kasi napakalaki ng pasasalamat niya. Marahil,
sa ginawa sa kanya ng Diyos. Kulang pa ito kung tutuusin. Yan, tanong nga tayo, ano ang kaya nating ialay para sa Diyos? Minsan, nahihirapan nga tayo. Pagdating nga sa koleksyon, nahihirapan tayo. Piso, 10 piso, nahihirapan pa tayo magbigay. Kasi malinaw dapat sa atin, no? Sabi nga, ano man yan, di ba naalala niyo yung isang balo na naghulog ng isang kusing, pero yun yung pinuri ni Jesus kumpara doon sa mga mayayaman. So laging nandoon yung pag nagbigay ka ay dahil gusto mong magpasalamat sa Diyos. Handog yun eh. No? Bahagi ng ritual natin na ginagawa, bahagi ng liturhiya natin ang mag-alay, yung maghandog. Kasi meron din kaligayahan mula sa atin, no, yung makukuha natin sa pagbibigay natin sa Diyos. Merong kaligayahan tayong nararamdaman. Subukan niyo po, bakit hindi mo pa nararanasan yung kaligayahan sa pagbibigay? Baka hindi pa kasi talaga iyon ang dapat mong ibigay. Makapunong-puno ka pa ng paghihinayang na, sayang naman, bibigay ko ito, sayang naman. Pero kung malinaw sa iyo, sabi nga, no, sa simbahan natin, dapat mayroon tayong ikapu. Pero hinihintay ito at binibigay sa atin na kusa nating gawin ang pagbibigay ng tithe. Hindi dapat burden, hindi dapat mabigat. Kasi nga po, ulitin ko, ang alay o paghahandog sa Diyos ay dahil gusto natin magpasalamat, ibalik ang pasasalamat na ito sa Diyos. At ang taong marunong magpasalamat, may kababaang loob, lalo pang gagantihan ng Diyos. So anuman ang i-give up mo, anuman ang ibigay mo para sa Diyos, papalitan din niya yan ng higit pa sa inaakala mong nawala sa iyo. Amen? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na paniniwala. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at mabuhay ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon
sa pamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagali na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. To understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I will in you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atin pong alayan ng bulaklak ang mahal na Birhen ng Soledad. Halina tayo ay mag-alay ng mga bulaklak, ng mga bulaklak kay Maria. Halina tayo ay mag-alay ng mga bulaklak, ng mga bulaklak kay Maria. Halina tayo ay mag-alay ng mga bulaklak, ng mga bulaklak kay Maria. Halina tayo ay mag-alay ng mga bulaklak, ng mga bulaklak kay Maria. Halina tayo ay mag-alay ng mga bulaklak, ng mga bulaklak kay Maria.